Ikaw ba naging selfish ka na rin sa buhay mo? Yun bang inuna mo ang iyong sariling kapakanan, ang sariling kaligayahan? Hindi mo na inisip kung sino ang iyong masasagasaan o sino pa ang masasaktan sa mga desisyong ginawa mo. Ganun. 'Di ba? At kapag ba pinili ka ng isang tao na meron ng nagmamay-ari, dapat ka na ba talagang maging kampante? Dapat ka na ba talagang makaisip na, eto talagang taong 'to, mahal na ako. Na para sa akin na 'to, na wala nang makakaagaw kahit na sino, gano'n. Meron ba kayong ganyan? Kasi minsan tayo na ano tayo kapag pinipili tayo, no? Nabu-boost yung ating ego. Anyways, balikan natin. Yes, balikan natin ang isang storya na na-upload natin mga 1 year ago. Hindi, mga magto 2 years na. Magto 2 year ago. 2 year ago. Mga almost 2 years ago na nung na-upload natin ang kwentong ito. At dahil nga napapanahon ng kanyang kwento sa dami ba naman ng mga lumalabas na mga issue ngayon, balikan natin ang kwento natin. And yes, ganito na po ang magiging format natin. Tuwing Saturday, babalikan natin ang pinakamagagandang kwentong ating naikwento years ago dito sa ating channel. Eto na po ang inyong paborito. Pakinggan nyo na muna ang Dear Mama Mia. May mga taong binigay mo na ang lahat-lahat, minahal mo na ng tapat, pero nakukuha ka pa ring traidorin at ipagpalit dahil hindi ka pa rin sapat. Sabi nga ni Vice Ganda, balewala ang iyong pagiging sapat kung natapat ka naman sa taong hindi tapat. Dear Mama Mia, kahit pala anong gawin natin para mapasa atin ang isang tao at ating masisiguradong hindi tayo iiwanan, wala din pala tayong magagawa sa huli. Dahil iiwan at iiwan ka rin pala kung wala ka ng pakinabang sa kanya. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rian. Alam ko po na sa pagbibigay ko ng pahintulot na ikwento niyo sa iba itong naging kwento ng buhay ko, ay binibigyan ko na rin ng pagkakataon at ng lisensya yung iba para i-bash ako, para magsalita ng kung ano-ano. Dahil Mama Mia, ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo, hindi po ako proud sa mga nagawa ko. Hindi ako proud sa naging kasalanan ko. Kaya lang Mama Mia, pinipilit ko naman pong ayusin ang kasalanan na yon. Pinipilit ko naman pong ayusin ang sarili ko. Pero totoo palang sinasabi ng iba. Kahit anong ayos mo, may mangyayari at mangyayari rin talaga. Mama Mia, simulan natin ang kwento ko nung magkagusto ako sa isang lalaki. Itago natin siya sa pangalang Roy. Actually, Mama Mia, I was 28 years old nung makilala ko si Roy. Ang totoo niya na kasamahan siya ng pinsan ko sa trabaho. Nakilala ko siya dahil birthday yun ng pinsan ko at kinumbidan niya lahat ng mga kasamahan niya. Kasama na nga roon si Roy. Ako naman, Mama Mia, ay close sa pinsan kong ito. Kaya naman, ako rin ay isa sa mga naging abala sa kanyang birthday celebration. At nung makarating na nga ang mga kaibigan at mga kasamahan niya sa trabaho, ay tinawag niya ako para doon ako sumali sa kanilang grupo. Doon nakipagkwentuhan, nakipag-videoke, nakipag-inuman, at kung ano-ano pa. Hanggang sa pinakilala na niya ako isa-isa sa kanila. Meron naman siyang mga single na mga kaibigan nun. Kaya lang Mama Mia, hindi ko talaga lubos maisip at hindi ko talaga lubos akalain na sa isang may asawang si Roy pa talaga ako maaakit. Oo Mama Mia, nagkagusto ako kay Roy kahit alam ko na may asawa siya. Paano ko nalaman na may asawa siya? Yun ay dahil sa singsing na suot niya. Hindi naman pinakilala sa akin bilang single o di kaya'y may mga asawa ng pinsan ko ang mga kaibigan at mga katrabaho niya. Sadyang mapagmasid lang talaga akong tao.
Mama Mia, nung una pa lang na ma-attract ako kay Roy, sinabi ko sa sarili ko na hindi to pwede dahil may asawa siyang tao. Hindi naman po sa pagmamayabang, Mama Mia, pero meron din po akong mga naging karelasyon noon. Hindi naman po ako baguhan sa relasyon. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay nagkaroon na rin ako ng live-in partner noon. Nagkaroon din kami ng anak, kaya lang maagang binawi sa amin. Nagkasakit kasi ito ng dengue at malala na nung malaman namin na dengue pala ang sakit ng bata. Akala namin nung una ay simpleng lagnat lang yon. Simpleng pananakit lang ng kaniyang katawan dahil sa sobra kong maglaro ang anak ko. Kaya lang, Mama Mia, nung magsuka na siya ng dugo at nung may lumabas ng dugo sa kanyang ilong, dun na kami nagpanik. Dinala agad namin siya sa ospital. Pero nung malaman nga na dengue ang sakit ng anak ko, ay huli na ang lahat. Ubus na ang kanyang platelet at naapektuhan na rin ang ibang mga organs niya sa katawan. Dahilan para mamatay siya pagkatapos lamang ng 3 araw mula nung maisugod namin siya sa ospital. Mama Mia, ang kamatayan po ng anak ko, yun po ang naging dahilan kung bakit unti-unti ay nawalan ako ng amor sa kinakasama ko. Pati rin siya, Mama Mia, ay nawalan rin talaga siguro ng nararamdaman sa akin. Ako kasi ang nagtatrabaho sa aming dalawa. Yung kinakasama ko kasi, Mama Mia, ay mama's boy. Kaya naman, sanay na sanay siyang walang ginagawa. Sanay na sanay siyang binibigay ang lahat ng gusto niya. Ako naman ay sanay din na dapat may pera ako. Dapat walang makakakontrol sa akin. At nasasayangan ako sa tinapos ko, Mama Mia, kung hindi ko yun gagamitin. Kaya naman, naghanap talaga ako ng trabaho. At dahil nga nagtatrabaho ako, ini-expect ko, Mama Mia, na yung kinakasama ko sana ang mag-alaga sa anak namin. Ini-expect ko na sana siya ang bahala sa bahay habang wala ako. Although, Mama Mia, dun naman kami nakatira sa mga magulang niya, pero ine-expect ko sana na parang maging katuwang ko siya, hindi yung pabigat. Kaya lang, iba po ang nangyari. Naging pabigat siya sa akin. Palagi po siyang bumabarkada. Ewan ko ba? Siguro yung mga kabarkada niya ay katulad niya rin na mga spoiled sa mga magulang. Mga walang trabaho. Kasi kahit Lunes na Lunes o kahit anong araw pa yan ng linggo, ay lagi po silang magkakasama. Naglalaro ng kung ano-anong mga online games, nagbabasketball, tumatambay, nag-iinuman. Yun po palagi ang pinag-aawayan namin. Pero dahil nga nasa bahay nila ako ay hindi ko siya magawang kontrolin. Ang mama naman niya ay laging sinasabi sa akin na intindihin ko na lang daw siya dahil ganun daw talaga ito. Siguro ay immature pa raw. Magmamature din daw ito. Pero Mama Mia, nagsama na lang kami ng halos 4 na taon, hindi pa rin siya nag-mature. Hanggang sa nasanay na lang ako na ganun siya. Nasanay na lang ako na hindi na mag-expect ng kung ano-ano sa kanya. Nasanay na lang ako, Mama Mia, na magtrabaho, uwian ng anak ko, matulog, at kinabukasan magtatrabaho ulit. Ewan ko, pero nararamdaman ko na parang nawawalan na ako ng amor at pagmamahal sa kinakasama ko. At ang naging pang-ending nga, Mama Mia, para tuluyan ang mawala ang lahat-lahat ng nararamdaman ko sa kanya, ay ang naging kamatayan ng anak namin. Siya po ang sinisisi ko. Dahil kung hindi siya naging pabayang ama, kung hindi siya laging nasa kanyang barkada, mapapansin niya sana na may dinaramdam na ang anak ko. Mababantayan niya sana na hindi ito maglaro sa kung saan may mga lamok na magdadala sa kanya ng dengue. Pero Mama Mia, imbis na humingi siya ng tawad sa akin ay ako din ang sinisisi niya. Kung nagpakaina lang daw ako sa anak namin at hindi na nagtrabaho ay hindi daw sana nangyari yon. Anong sabi mo? Naririnig mo ba ang sarili mo? Nagtatrabaho ako. Ginagawa ko to para magkapera, para makabukod na tayo. Ano ba bang kailangan mo, Rian? Binibigay naman nila Mama sa atin ang lahat, ha? Nag-iisa akong anak.
Walang ibang magmamana ng bahay na to kundi ako. At saka, hindi naman nagkukulang yung pagkain natin at yung kailangan ng anak natin. Sadyang ambisyosa ka lang talaga. Sadyang marami kang gustong gawin. Sadyang ayaw mo lang talaga na nagkaanak tayong dalawa. Mama Mia, galit na galit ako sa kanya noon. Imbis na damayan niya ako sa pagkawala ng anak namin, ay sinisisi pa niya ako. Kaya naman binalik ko sa kanya ang sisi. Sinabi ko sa kanya napakawalang kwenta niyang ama. Walang kwenta siyang kinakasama at magiging walang kwentang tao rin siya. Dahil sa labis naming pag-aaway noon ay nasampal niya ako. Isang bagay na naging dahilan para tapusin ko na ang lahat sa aming dalawa. Naisip ko noon, wala na rin namang rason para manatili pa ako sa aming relasyon. Patay na ang nag-iisang rason para tiisin ko ang ugali niya, para tiisin ko ang mga pagkukulang niya. Kaya naman Mama Mia, nung gabi din na yon, kung kailan niya ako nasampal ay nag-empake ako agad-agad. Hindi naman niya ako hinayaang umalis. Lumuhod siya sa harapan ko at nag-sorry. Hindi niya raw sinasadya ang lahat. Huwag ko raw siyang iwanan. Pero hindi ko na kaya, Mama Mia. Hindi ko na kayang magtiis pa sa kanyang ugali. Hindi ko na kayang magtiis pa ng ilang taon o magkaanak pa kaming dalawa muli bago siya tuluyang magbago. Kaya kahit anong pilit niya, kahit anong pagmamakaawa niya, na tinulungan pa talaga siya ng kanyang ina, ay hindi na ako nakinig pa sa kanila. Umalis agad ako nung gabing yon. Kahit malayo ang lugar namin, Mama Mia, mula sa bahay ng kinakasama ko, ay umalis pa rin ako. Ilang oras din ang biyahe. Halos 10 oras din ang biyahe, kasama na po ang barko at bus. Kaya naman bago ako sumakay ng barko ay nag-check-in muna ako sa pinakamalapit na motel dun sa may pier. Wala na kasing biyahe noon at sa ikalawang araw pa ang susunod na biyahe. Ang ginawa ko, Mama Mia, ay nag-email na lang ako ng resignation letter ko mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Sinabi ko sa kanila na kailangan kong lumayo para makalimot sa nangyari sa anak ko. Mama Mia, tinawagan pa ako ng boss ko kahit gabing-gabi na. Inaya niya ako na wag na lang daw muna akong mag-resign pero naging seryoso at naging sigurado talaga ako sa desisyon kong yun. Uuwi ako sa mga magulang ko. Dahil kung hindi ako uuwi sa amin, panigurado, Mama Mia, na hindi ako patatahimikin ng kinakasama ko. Kaya kahit anong kumbinsi ng boss ko na wag akong umalis, ay umalis pa rin ako at wala pa rin silang nagawa. Nung makarating ako sa amin, ay awang-awa ang pamilya ko sa akin. Payat na payat kasi ako at namumutla daw at namumugto ang mga mata ko. Mama Mia, sinabi ko sa kanila ang lahat ng nangyari. At mula nga noon ay sinuportahan ako ng pamilya ko. Naghanap ako ng trabaho at sakto naman at swerte namang nakahanap din ako ng isang trabaho na hindi man masyadong kalakihan ng sweldo pero maganda na ring hanap buhay. Hanggang sa doon ako nagsimulang muli, Mama Mia. Nagkaroon ulit ako ng mga bagong manliligaw dahil hindi naman sa pagmamayabang pero ma-appeal naman ako. Nagkaroon din ako ng isang karelasyon kaya lang tumagal lang to ng 3 buwan dahil hindi ko nagustuhan ang pag-uugali niya. Nakikita ko kasi sa kanya, Mama Mia, ang pag-uugali ng dati kong kinakasama. Ayoko nang ma-associate sa mga ganong klaseng tao at lalong-lalo na sa mga ganong klaseng lalaki. Mga lalaking gagamitin lang ako. Gagamitin lang ang katawan ko pero pababayaan naman ako kapag nagkaroon na ng pagkakataon. Kaya naman, Mama Mia, nung makilala ko nga si Roy, ay single na single ako. Ang sinabi ko nun sa sarili ko, dapat ko siyang iwasan dahil may asawa na siya. Kaya lang, Mama Mia, dahil masyado silang close ng pinsan ko, ay lagi ko siyang nakikita sa tuwing may okasyon sa bahay nila. Unti-unti ay nakikilala ko rin si Roy. Mama Mia, sa lahat ng mga kasamahan niya sa trabaho, si Roy po ang nakikita kong pinaka-responsable.
Kapag mag-aalas 9 na ng gabi ay magpapaalam na ito na aalis na dahil naghihintay pa raw ang kaniyang asawa. Ayaw niya raw na paghintayin ito ng matagal. Lagi din niyang binibida sa amin kung paano niya at kung gaano niya kamahal ang misis niya. Isang bagay, Mama Mia, na hindi ko kailanman naranasan sa dati kong kinakasama. Naisip ko, ilan kaya ang Roy sa mundong ito? Bakit kaya hindi ako binigyan ng isang katulad niya? Bakit kaya hindi ako pinagpala ng isang lalaking kagaya niya? Hanggang sa isang araw, Mama Mia, binalita sa akin ng pinsan ko na may opening daw sa pinagtatrabahuan nila. Talaga, pinsan? Oo, di ba gusto mo nang lumipat ng trabaho? Sige, lipat ka na. May opening sa amin. Akong bahala sa'yo. Bigay mo sa akin yung resume at application letter mo bukas, ha? Sabi ng pinsan ko. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Nakalipat nga ako sa pinagtatrabahuan ng pinsan ko. At dahil dito, Mama Mia, araw-araw ko nang nakikita at nakakasama si Roy. Araw-araw kong nakikita ang malaking kaibahan niya sa naging dati kong live-in partner. Responsable, matalino, at syempre, Mama Mia, may leadership skill din si Roy. Kaya naman nakikita ko ang isang lalaking karapat dapat mahalin. Isang lalaking karapat dapat pag-alayan ng pagmamahal at damdamin ko. Hanggang sa unti-unti ay nagiging ka-close ko na rin ang mga katrabaho ko kasama na si Roy. Mama Mia, alam kong dapat iniwasan ko siya. Alam kong dapat hindi ko ginawa ang mga bagay na ginawa ko. Kaya lang, sa bawat araw, Mama Mia, na nakakasama ko siya, ay hindi ko mapigilang mainggit sa asawa niya. Hindi ko mapigilang mainggit sa relasyon na meron silang dalawa. Hanggang sa ang inggit na yon ay lumawak ng lumawak. Kasama ng paglawak ng nararamdaman ko para kay Roy. Kung nung una ay crush lang, simpleng paghanga lang, dumating din sa punto, Mama Mia, kung saan nasabi ko na sa sarili ko na sana ako ang asawa ni Roy, na sana ako ang minamahal niya. Mama Mia, hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung bakit nagpadala ako sa labis kong nararamdaman para kay Roy. Isang araw, Mama Mia, naisip ko na lang, bakit kaya hindi ko akitin si Roy? Bakit kaya hindi ko siya gawing akin? Deserve ko naman siguro ang isang lalaking kagaya niya dahil sa labis na sakit na pinagdaanan ko sa nakarelasyon ko noon. Hanggang sa naging close nga kaming dalawa. Sabay kaming kumakain ng lunch, sabay nagmemeryenda tuwing hapon, at sabay rin kaming nagkakape tuwing umaga. Mama Mia, kung ano-ano nang mga pinag-uusapan namin. Hanggang sa nagkaroon ng company outing ang aming kumpanya. Ang outing na yun ay meron pong overnight. Kasi po, parang team building po yun. Hindi ko alam, Mama Mia, na dun pala mangyayari ang mga bagay na sa isip ko lang noon. Habang kumakain kami ng hapunan ay nagkayayaan na mag-inuman ng mga boys. Sinabi naman ng mga girls na aalis kami dahil kailangan naming maglakad-lakad para matunawan. Ayoko sanang sumama sa kanila pero magiging kaduda-duda ako kung hindi ko sila sasamahan. Kaya naman hindi ako sumama sa mga boys. Pagbalik na lang namin ay nakita naming halos lasing na ang lahat. Kasama na doon si Roy, Mama Mia. Nag-ayan na rin sila na matulog. Ako naman, sabi ko, mamaya na ako dahil magpapahangin pa ako. Si Roy naman, ang sabi niya, Mama Mia, ay mamaya na raw siya dahil tatawagan pa niya ang misis niya. Silang lahat ay nagsibalik na sa kanilang mga kwarto. Kami na lang ni Roy ang naiwan. Tinawagan ni Roy ang misis niya, Mama Mia, pero hindi ito sumasagot.
Anxious na noon si Roy dahil ang sabi niya baka nagalit na raw ang misis niya dahil hindi raw siya nakapag-update kanina. Grabe naman yung misis mo. Hindi lang makapag-update, magagalit agad. Nako, Rian, sanay kasi yun eh. Sanay yun na ina-update ko lagi. Alam mo Roy, hindi lang naman kayo ang tao sa mundo. Oo nga't mag-asawa kayo, pero hindi lang naman kayo. At ang isa't isa ang magiging focus nyo, di ba? May buhay ka rin, may buhay rin siya. Kaya dapat, wag mong ipakita sa kanya na under ka. Dahil kapag ganun, lagi kanyang iipitin. Lagi kanyang aasarin at laging ikaw na lang ang mali kahit hindi naman. Sabi ko kay Roy. Totoo naman yung mga sinabi ko sa kanya, Mama Mia. Hindi naman po yun paninira. Likas kasi sa ating mga tao na kapag nakikita natin na mahal tayo ng isang tao ay inaabuso natin. Kahit hindi natin napapansin, Mama Mia, kahit hindi natin nalalaman, yung mga taong labis na nagmamahal at nagpapahalaga sa atin ay inaabuso na natin. Ginagawa na natin silang parang mga tanga, parang mga aso na sunod ng sunod. Doon ay parang natauhan si Roy. Kaya nag-usap na lang kami at itinabi na niya ang cellphone niya. Hanggang sa nakita ko na may natira pa pala silang inumin. Sabi ko na uuhaw na rin ako dahil Mama Mia, gustong gusto ko talagang uminom kanina. Kaya lang yung mga girls ang pumipigil dahil may iba silang gustong gawin. Sumabay naman si Roy sa pag-inom ko hanggang sa nagkatuwaan na kami at kung ano-ano nang mga pinag-usapan namin. Kwento ko na rin sa kanya ang tungkol sa naging buhay ko. Nako, kawawa ka naman pala Rian. Alam mo, walang babae na deserve ang ganyang klaseng treatment mula sa isang lalaki. Buti na lang at nakalabas ka na doon. Sabi niya sa akin na halata ang pakikisimpatya sa mga mata at boses niya. Salamat Roy. Kung sana lahat ng lalaki katulad mo, wala sigurong mga babaeng katulad ko na nasasaktan at natutroma dahil sa pagmamahal. Mama Mia, hindi na namin namamalayan ni Roy na parang napapalapit na kami sa isa't isa. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili kong kinabig ang leeg niya at binigyan siya ng madiin at malalim na halik. Isang halik na agad naman niyang pinutol. Rian, sorry. Pasensya ka na, hindi ko gusto na i-take advantage ka. Alam kong nasasaktan ka ngayon kaya ayokong gawin to. Pati sa pariyan may asawa ako. So what kung may asawa ka? Wala naman siya dito, di ba? Hindi naman niya malalaman. Ngayon lang to, promise. Hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang lakas ng loob para sabihin sa kanyang mga bagay na yon. At oo, Mama Mia, muli ko siyang nilapitan at muli ko siyang siniil ng halik. Muli din naman niya akong itinulak at pinapaliwanag niya sa akin na ayaw niyang makapanakit. Mas lalong nagapoy ang damdamin ko para sa kanya. Mas lalo kong nasisigurado na hindi siya ganong uri ng lalaki. Mas lalo kong nasisiguro, Mama Mia, na iba si Roy sa mga lalaking nakilala ko na dati. Kaya mas naging porsigido ako. Hinubad ko na ang pang-itaas kong damit, Mama Mia, para makita na niya ang alindog ko. Kung meron mang isang bagay na maipagmamalaki ko sa buhay, yun ay ang katawan ko, Mama Mia. Hindi ko masasabing perpekto pero maganda po talaga ang katawan ko kung standard ng Pinoy ang pag-uusapan natin. Malaki ang hinaharap ko at malaki rin ang likuran ko, Mama Mia. Maliit ang bewang ko at hindi halata na may anak na ako o nagkaanak na ako. Kaya naman siguro, Mama Mia, naakit ko rin si Roy nung gabing yon. Nung napapansin ko nang nagre-response na siya sa mga halik at hawak ko, ay hinila ko siya, Mama Mia, at dinala dun sa pinakamadilim na sulok ng resort na yon. Hindi kasi kami pwede sa kwarto niya o sa kwarto ko dahil may mga kasamahan kami. Kaya dun na lang sa madilim na bahagi ng resort na yon namin ginawa ang bagay. Mama Mia, pagkatapos noon ay umalis na si Roy at bumalik na sa kwarto nila. Ako naman ay masayang masaya.
Dahil sa ilang taon ko, Mama Mia, ngayon lang ulit ako nadiligan. Kasi nga, nung nagsasama pa kami ng kinakasama ko dati, ay wala naman ding nangyayari sa amin dahil busy nga siya sa kanyang mga barkada at ako naman kapag nakakauwi ay pagod na rin galing sa trabaho. Mama Mia, nung may mangyari nga sa amin ni Roy, masasabi ko rin na sexually compatible din kaming dalawa. Kaya wala na akong hahanapin pa sa kanya. Kumbaga sa kanta na sa kanya na ang lahat. Hindi man masyadong gwapo, pero hindi din naman siya pangit. Responsable, maganda ang pangangatawan. Pagkatapos ay may matinupang trabaho. Magaling pa pagdating sa usapang sexual. Kinabukasan, Mama Mia, nung nagbe-breakfast na kami ay halos hindi makatingin sa akin ng diretso si Roy. Natatakot ako na baka mahalata kami ng mga tao sa office. Kaya naman hindi ko na rin siya nilalapitan at yung iba pang mga lalaki. Tinext ko na lang si Roy at sinabi ko na wag siyang mag-guilty dahil ginusto ko rin naman ang nangyari. Nagpasalamat ako sa kanya, Mama Mia, dahil sa isang maganda at masarap na gabing pinagsaluhan naming dalawa. Hindi siya nag-reply pero nakita kong tumingin siya sa akin nung binasa na niya ang cellphone niya. Mama Mia, pagkatapos nga nung araw na yun ay pilit akong iniiwasan ni Roy. Pero ako naman ay pilit ang lapit ng lapit sa kanya. Hanggang sa kinausap na niya ako. Rian, pasensya ka na. Pasensya ka na sa mga nangyari, hindi ko talaga sinasadya. Alam kong mali yun dahil may asawa akong tao. Roy, ilang beses ko bang sabihin sa'yo? Hindi nga ako nagsisisi. Gusto ko nga ang nangyari sa ating dalawa kaya wala kang dapat alalahanin. Hindi rin ito makakarating sa asawa mo. Promise. Sabi ko sa kanya. Hindi ko alam noon kung ano o kung paano ko gagawin pero Mama Mia, ang gusto ko ay mapasakin si Roy. Ang gusto ko ay tuluyan na silang maghiwalay ng kanyang misis. Kaya lang, paano ko yun gagawin? Sinsiraan ko ba ang misis niya sa kanya? Alam kong matalinong lalaki si Roy at mahahalata niya yun. Kaya hindi ko yun gagawin. Mama Mia, sabi ko na lang sa sarili ko, hahanap ako muli ng tiyempo para may mangyari ulit sa aming dalawa. Hanggang sa dumating na nga ang tiyempo na yun, 3 buwan matapos nung unang may mangyari sa amin. Ito ay dahil may okasyon at piyesta sa bahay ng pinsan ko. As usual, invited na naman ulit ang mga katrabaho namin at kasama dun si Roy. Nung una ay ayaw pa niyang sumama pero pinipilit siya ng mga kasamahan namin. Hanggang sa Mama Mia, napasama na nga siya. Gabi na nung makarating kaming lahat sa bahay ng pinsan ko. Friday kasi noon kaya may trabaho pa kami. At nung kumakain na ang lahat ay napapansin ko na parang walang gana si Roy. Naisip ko, Mama Mia, baka ayaw niyang makasama ako. Baka ayaw niya na nandun ako dahil baka nagigilty pa rin siya sa nangyari sa aming dalawa. Kaya naman, iniiwasan ko rin siya ng paunti-unti. Pero hindi naman masyadong pinahalata sa mga katrabaho namin. Ang gusto ko ay makakain siya ng maayos. Kaya sumama muna ako sa isa kong pinsan. Pagbalik ko, Mama Mia, ay nag-iinuman na ang lahat. Sumama na rin ako sa kanila. Doon ay nabuksan ang iba't ibang topic. Ang unang topic ay yung boss namin na masyadong epal sa trabaho. Pinagtatawanan, binibiro, at kung ano-ano pang chismis ang sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Well, hindi ko naman masisisi ang mga kasamahan ko dahil talaga namang hindi maganda ang pag-uugali ng boss namin. Hanggang sa mapunta na sa mga personal na kwentuhan, ang takbo ng aming inuman. O Roy, kumusta na kayo ng misis mo? Bati na ba kayo? Parang mag-iisang buwan na yung away niyo ah. Sabi ng isa naming kasamahan. Hindi ko pinahalata, Mama Mia, pero natuwa talaga ako sa narinig ko. Nag-aaway silang dalawa. Ibig sabihin, panahon na naman para makapasok ako. At nung pauwi na nga si Roy, Mama Mia, ay nagpaalam na rin ako sa pinsan ko. Sabi ko kailangan ko munang umalis dahil may kikitain akong kaibigan.
Pinipilit pa ako ng pinsan ko na papuntahin na lang sa bahay nila yung kaibigan ko pero sabi ko, hindi dahil may pupuntahan kaming iba. Hanggang sa sinabi na ng pinsan ko kay Roy na isabay na lang ako sa motor nito. Mama Mia, nung una ay nag-atubili pa si Roy. Pero dahil nga sa pamimilit ng pinsan ko para raw safe akong makarating sa pagtatagpuan namin ng aking kaibigan, ay pumayag na rin si Roy na sumama ako at umangkas sa kanyang motor. Mama Mia, habang nakaangkas ako sa kanya at ako ang pinagsuot niya ng helmet na dala niya para sa kanyang asawa, ay hindi ko talaga maiwasan na mapayakap sa kanya. Namimiss ko si Roy. Kahit isang beses pa na may nangyari sa amin, ay namimiss ko pa rin siya. Hanggang sa sinabi ko na itigil na muna niya dahil nawiwiwi ako. Ano? Iihi ka dito? Naku, baka kung mapano ka, madilim pa naman. Sige na, hindi ko na kaya, sabi ko. Dapat umihi ka muna bago tayo umalis eh. Alam mo naman na higit 30 minutes yung biyahe natin. Sa hindi pa ako naiihi kanina eh. Sige na please, pakiusap ko. Kaya tinigil niya sa may damuhan, Mama Mia. Nung naiihi na ako ay tinitignan ko siya pero hindi siya lumilingon sa harapan ko o sa direksyon ko. At nung natapos na nga ako ay tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Alam mo Roy, ilang linggo ko na rin napapansin na tahimik ka. Ayos ka lang ba? Hindi nga eh. Nagulat ako dahil sinabi niya sa akin ang problema niya. Mama Mia, nagkakaproblema pala silang dalawa ng asawa niya. Hindi na raw niya naiintindihan ang ugali nito. Alam mo, ganyan talaga kaming mga babae. May mga attitude talaga kami at minsan yung hormones namin, iba talaga kung maglaro kaya intindihin mo na lang. Sabi ko, hindi. Ilang taon na kaming kasal pero hindi naman siya ganito. Parang may kakaiba, sabi ni Roy. Mama Mia, dun ko napapansin na parang nagdududa si Roy sa kanyang misis. Kaya naman, sinimulan ko na ang moves ko. Anong napapansin? Anong ibig mong sabihin? Parang palagi siyang galit sa akin. Pero kapag hawak naman niya ang cellphone niya ay palagi siyang nakangiti. Sa tingin ko nga may ka-chat siya eh. Bakit hindi mo tignan yung cellphone niya? Kasi privacy yun. Hindi namin pwedeng pakialaman ang cellphone ng isa't isa. Yun ang isa sa mga naging usapan namin bago kami ikasal. Mama Mia, doon ay kung ano-ano pa ang mga sinabi ko. Hanggang sa inaya ko siyang uminom. Akala ko ba makikipagkita ka sa kaibigan mo? Tanong niya. Hindi, alibay ko lang yun. Ayoko na kasi dun eh, nababagot na ako kung ano-ano na lang pinag-uusapan na walang kwenta. Sabi ko. Kaya naman pumayag siyang mag-inuman kami. Pero ang inuman na yon, Mama Mia, ay nauwi din sa pag-check-in namin sa isang motel. Mama Mia, ibang Roy ang nakita ko nun. Mas mapusok. Mas gusto ko pagdating sa romansahan at sa kama. Mama Mia, masayang masaya talaga ako. Masayang masaya ako nung gabing yon dahil naramdaman ko na bigay todo si Roy. Hindi lang isang beses may nangyari sa amin, kundi dalawa. Hanggang sa every weekend, Mama Mia, ay nag-check-in na kami. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya na mahal ko siya. Pero, hindi ko pwedeng iwanan ang asawa ko. Kasal kaming dalawa riyan. Ayos lang naman sa akin, Roy. Alam ko naman ang limitasyon ko. Alam ko naman na hamak na kabit lang ako. Sabi ko, huwag mong sabihin yan, Rian. Mahal kita. Mahal kita. Kung sana ikaw lang ang una kong nakilala, mas masaya siguro ang mundo ko. Sabi ni Roy. Mama Mia, naging kontento ako sa ganon. Naging kontento ako sa patago naming relasyon. Hanggang sa isang araw ay nabuntis ako. Nalaman ko yon, Mama Mia, nung mahilo ako pababa ng jeep papunta sa opisina. Buti na lang talaga at may isang matandang babae na tumulong sa akin. Kaya hindi ako tuluyang nabuwal. Dinala niya ako sa ospital at dun ko nga nalaman na buntis ako.
Hindi na ako pumasok noon at sinabi ko na lang sa pinsan ko na siya nang magsabi sa boss namin na hindi maganda ang pakiramdam ko, na may sakit ako. Nagpicture pa ako noon ng picture sa ospital pagkatapos ay sinend ko sa pinsan ko para maniwala siya. Nag-alala naman ang pinsan ko at sinabing pupuntahan niya ako pero sabi ko huwag na. Kaya ko na ang sarili ko. Mama Mia, si Roy ang tinext ko. Pinakita ko sa kanya ang naging resulta ng lab test ko. Tinawagan ako ni Roy at ang sabi niya magkita raw kami. Nag-half day din siya sa trabaho noon at nag-check-in kami sa isang motel para walang makakita sa aming dalawa. Roy, buntis ako at ikaw ang ama, sabi ko. Mama Mia, hindi ko alam pero parang may tuwa akong nakita sa mga mata ni Roy. Hanggang sa niyakap niya ako at nagpasalamat sa akin. Sa wakas, magiging daddy na ako, sabi ni Roy. Oo, Mama Mia. Wala po silang anak ng asawa niya. Yun ang nakita ko pong alas. Yun ang nakita kong magiging dahilan para tuluyan ng mapasa akin ng lalaking mahal ko. Pero Roy, hindi pwedeng mabuhay ang batang to. Hindi siya pwedeng mabuhay sa komplikado nating sitwasyon. Madadamay siya sa magiging kahihiyan nating dalawa. Sabi ko. Anong ibig mong sabihin, Rian? Huwag mong sabihin sa akin na binabalak mong ipalaglag ang anak natin. Roy, hindi ba't mas maganda yon? Maaga pa naman. Hindi pa siguro siya buo. Mas maganda yon kaysa sa kaharapin niya ang kahihiyan ng sitwasyon nating dalawa. Anong sasabihin ko sa mga magulang ko? Sa pinsan ko? Sinong ipapaako ko na tatay nitong dinadala ko? Alam kong hindi mo ako kayang mapanindigan, Roy. Dahil sabi mo nga, hindi mo kayang iwanan ang asawa mo. Sabi mo nga, hindi mo kayang hiwalayan siya dahil kasal kayong dalawa. Rian, wag naman ganito. Huwag mo namang ipalaglag ang anak natin. Alam mo bang, kay tagal-tagal ko nang hinintay na magkaroon ng anak. Sadyang hindi lang kami biniyayaan ng asawa ko. So anong gusto mong gawin ko, Roy? Gusto mo na mabuhay sa kahihiyan? Ako at ang anak mo? Ano ba? Habang buhay mo lang ba kaming itatago? Kung ganyan na lang ang magiging desisyon mo, Roy, maghiwalay na tayo. Tapusin na natin ang lahat sa ating dalawa. At huwag ka nang umasang makikita mo pa ang anak mo. Sabi ko at sabay labas sa motel na yon at nagmamadali akong pumara ng taxi. Umuwi ako sa bahay namin dahil alam ko, Mama Mia, hindi ako susundan ni Roy doon. Dahil alam ng mga magulang ko na may asawa siyang tao. 2 araw pa akong nag-leave dahil sabi ko na may flu ako. Pagbalik ko sa opisina, Mama Mia, ay nandun si Roy. Mama Mia, nagulat ako dahil pinagtimpla niya ako ng gatas. Ano to? Gusto mo bang makita ng mga kasamahan natin? Ang pagiging sweet mo sa akin at maintriga tayo dito? Wala na akong pakialam, sabi niya, sabay pakita sa akin ng daliri niya na wala ng singsing na suot. Roy? Anong ibig sabihin nito? Nasaan ang singsing mo? Mama Mia, hindi naman po yun hinuhubad ni Roy kahit na magkasama kami noong dalawa. Pero gulat na gulat ako dahil wala na ito sa daliri niya. Hiniwalayan ko na siya, Rian. Tinapos ko na ang relasyon naming dalawa. Oo, nasaktan ko siya. Umiyak siya nagmamakaawa. Kaya lang hindi ko kayo pwedeng pabayaan ng anak natin. Magiging daddy na ako. Pero Roy, malaking iskandalo to dito sa opisina. Rian, kaya nga mag-resign ka na. Ako nang bahala sa'yo. Magsama na tayong dalawa. Sabi niya. Talaga? Oo, Rian. Magiging daddy na ako at sisiguraduhin ko na ako ang magiging best daddy in the world. Sabi niya sa akin. Mama Mia, sa sobrang tuwa na naramdaman ko ay hindi ko napigilan ang sarili kong yakapin siya at halikan. Gulat na gulat naman ang mga kasamahan namin. Hinila pa talaga ako ng isa kong kasamahan na babae at tinanong kung nababaliw na raw ba ako.
May asawang tao pa talaga ang pinatulan ko. Galit siya sa akin dahil isa rin siyang asawa, Mama Mia, kaya naiintindihan ko siya. Pero sabi ko sa kanya nagmamahalan kami ni Roy at wala na silang magagawa pa dahil magre-resign na ako. Nung araw din na yon ay nagsubmit ako ng resignation. Kaya Mama Mia, nung kumalat nga ang tungkol sa pagyakap at paghahalikan namin ni Roy, ay agad din namang grinant ng company ang naging resignation ko. True to his words, Mama Mia, nagsama nga kaming dalawa ni Roy sa iisang bubong. Naging masayang masaya ako, Mama Mia. Sa unang pagkakataon ng buhay ko, pakiramdam ko ay sapat na sapat ako. Sa unang pagkakataon ng buhay ko, pakiramdam ko, Mama Mia, ay ang ganda-ganda ko. Na worth it akong babae. Imagine, pinaglaban niya ako. Imagine, Mama Mia, hiniwalayan at iniwanan niya ang babaeng pinakasalan niya para sa akin. Naging masaya ako. Naging masaya kaming dalawa ni Roy, lalo na nung pinanganak ko na ang baby boy naming dalawa. Masayang masaya si Roy, Mama Mia. Halos walang pagsidla ng kasiyahan niya. Ang totoo niyan, bago pa man ako manganak ay kumpleto na lahat ng gamit ng anak namin. Walang hindi binili si Roy. Ganon siya ka-excited na maging isang ama. At ako naman, Mama Mia, ay nagpapasalamat sa tadhana dahil naranasan ko ang ganitong klase ng saya kasama ang lalaking mahal ko at ang anak namin. Isang bagay na pinagkait sa akin noon ng dati kong karelasyon. Dahil noon, Mama Mia, wala siya nung nanganak ako dahil nasa barkada niya. Tanging mga magulang lang niya ang kasama ko. Mula pa nga umpisa ay hindi na niya binigyan ng importansya ang anak naming dalawa. Pero iba si Roy. Si Roy ay makikita ko talagang mahal na mahal niya ako at ang anak namin. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga taon. Isang araw, Mama Mia, ay nagulat ako nung pagdating ko sa bahay ay nandoon ang dating asawa ni Roy. Roy, anong ginagawa niya dito? Tanong ko. Huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para bawiin niyang asawa ko. Sayong-sayo na yan. Tapos na akong umiyak dyan, ikaw naman. Sabi niya. Pwede ba huwag kang mag-eskandalo dito? At baka marinig pa ng anak namin. Ay oo nga pala no, hindi pala alam ng anak niyo na namumuhay siya sa dalawang taong makasalanan. Pero aayusin ko na yung kasalanan niyo. Nandito ako para kausapin si Roy tungkol sa annulment naming dalawa. Mama Mia, tuwang-tuwa ako sa narinig ko. Talaga? Mag-a-annul na kayong dalawa? Oo, hindi ko nahahabulin yung asawa ko. Sa'yo na yan. Makikipag-annul ako sa kanya. Kaya naman siguro wala ka ng ibang gagawin para siraan ako kung kani-kanino. Sabi niya. Anong pinagsasabi mo? Mama Mia, deny ko noon sa kanya. Pero totoo po ang sinasabi niya. May mga kaibigan kasi ako na nagagalit sa akin dahil sa naging desisyon ko na sumama sa isang lalaking may asawa. Kaya naman, para maging maganda ang imahe ko, para maging maganda ang imahe naming dalawa ni Roy at hindi naman isipin ng lahat ng tao na iniputan namin sa ulo ang asawa niya, ay pinalabas kong masama ang ugali nito. Na ayaw nitong magkaanak kay Roy. Na ayaw nitong asikasuhin ang asawa niya. Mama Mia, kung ano-ano pong mga chismis ang pinagsasabi ko. At naging effective naman. Dahil nakuha ko naman ang simpatsya ng pinsan ko na nung una ay nagalit talaga sa aming dalawa ni Roy. Nakuha ko rin ang simpatsya ng mga magulang ko. Pumayag na rin sila sa relasyon naming dalawa ni Roy. At alam ko mas lalo silang matutuwa ngayon na magpapaanal na ng kasal si Roy at ang asawa niya. Mama Mia, nung makaalis na ang asawa niya, ay masayang masaya akong niyakap at hinalikan si Roy. O bakit parang kakaibang saya mo ngayon? Sabi niya. Kasi magiging akin ka na talaga. Ngumiti si Roy at hinalikan ako. Mama Mia, hindi nga talaga nagsinungaling sa akin ang asawa niya dahil ilang
buwan lang ang lumipas ay nagsimula na ang kanilang annulment process. Naging magulo yun, Mama Mia, masalimuot at ang dami-daming kailangang gawin. Pero hindi rin naman naging matagal masyado ang proseso dahil hindi naman sila nagkaroon ng anak dalawa. Wala pang 3 taon ay nag-grant na ang annulment of marriage nilang dalawa. Masayang masaya ako nun, Mama Mia. Dahil sa wakas ay pwede ko nang ipagmalaki sa lahat ng tao ang kinakasama kong si Roy. Pagkatapos agad ng kanilang annulment, Mama Mia, ay nag-change status agad ako sa lahat ng social media accounts ko, lalo na sa Facebook. Mama Mia, agad-agad kong nilagay na in a relationship ako with Roy. May mga nag-comment ng hindi maganda. Alam kong mga kaibigan nila yon na kampi sa dati niyang asawa. Pero dinidelete ko na lang. Binablock ko na lang agad para wala nang disturbo sa kasiyahan ko. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Isang araw, Mama Mia, pagkatapos naming magniig ni Roy ay niyakap ko siya. At tinanong ko sa kanya ang isang bagay na matagal ko nang gustong mangyari para sa relasyon naming dalawa. Babe? Ano yun, babe? Tanong niya. Ilang buwan na rin kayong annul ng asawa mo? Nang dati mo palang asawa, sorry. Oo, tapos? Babe, anong plano mo sa atin? Plano? Anong plano? Lumingon siya sa akin, Mama Mia, at hinarap niya ako. I mean, malaki na ang anak natin. At sa halos araw-araw nating pagsisiping, posibleng magkaanak ulit tayong dalawa. Babe, kailangan na ng anak natin na legal tayong mag-asawa. Diba kailangan yun sa iba't ibang mga requirements? Paano kung hinanapan tayo ng marriage certificate? Rian, pwede bang wag muna nating pag-usapan ang bagay na yan? Marami pa tayong ginagastos eh. Hindi pa maganda na unahin natin yung kasal. Kasi ang dami-daming gastusin ng anak natin. Lalo ngayong nag-aaral na siya. Pero babe, pwede naman akong tumulong sa'yo. Pwede akong magtrabaho ulit. Pwede kang magtrabaho, babe. Pero wag muna ngayon nating pag-usapan yung kasal ha. Siguro sa susunod na taon. Wag kang mag-alala. Darating din tayo dyan. Sabi niya sa akin sabay halik. Kahit na disappointed ako sa sagot niya, Mama Mia, ay tinanggap ko na rin yun. Totoo naman, malaki na ang gastusin namin lalo't sa private school pa talaga nag-aaral ang anak namin. Kaya naisip ko noon na maghanap na rin ng trabaho. Pero alam mo yung frustrating, Mama Mia? Kapag naghahanap ka ng trabaho, kapag naglalagay ka o nagpa-file ka ng mga documents, hindi mo magawang isulat doon ang apelyido ng lalaking minamahal mo. Hindi mo magawang i-check yung box na may nakalagay na married. Alam mo yun, nakaka-frustrate ang ganon. Pero sabi ko sa sarili ko na kapag hintay nga ako ng ilang taon, naging kabit nga ako at other woman ni Roy ng ilang taon. Ngayon pa kaya na hindi na ako kabit? Ngayon pa kaya na opisyal na akong kinakasama ni Roy? At naalam na ng lahat na kaming dalawa. Na hindi na ako mahihiyang sabihin na kinakasama ko siya dahil hindi na naman na siya kasal. Kaya sabi ko sa sarili ko, makakapaghintay ako kahit na ilang buwan pa ang abutin, kahit na sa susunod na taon pa. Mama Mia, at ang ginawa ko ay nag-focus na lang ako sa trabaho ko. Hanggang sa na-promote ako, naging maganda ang buhay namin. Unti-unti ay nakakaipon kaming dalawa. Hanggang sa bumili na rin ng isang maliit na bahay si Roy para sa amin. Nasaya ako, Mama Mia, lalo't pinangalan pa niya talaga sa anak namin ang property na yun. Dahil ang sabi niya, kailangan daw talaga na may property na nakapangalan sa aming anak. Masaya ako dahil napaka-responsable niya talagang ama. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa kanya, Mama Mia. Hindi ako nagkamali na ipaglaban siya noon kahit alam ng buong mundo at kahit na hinuhusgahan ako ng mga tao dahil sa pagiging kabit ko noon.
Pero Mama Mia, nakalipas na yon. Hindi na ako kabit ngayon. Masaya na ako kasama ang mahal ko. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, ay napapansin ko na parang may nagbago kay Roy. Parang hindi na siya tulad ng dati, hindi na siya ganun ka-sweet. Hanggang sa tinanong ko siya kung bakit parang nagbago siya. At mo ka ba naman, hindi ako nagbago. Ganito talaga, kasi may promotion ako sa trabaho eh. Kaya pwede ba? Pwede bang intindihin mo na lang ako? Sabi niya sa akin. Inintindi ko siya, Mama Mia. Ilang beses na pag-iintindi. Hanggang sa napapansin ko na yung cellphone niya ay hindi na niya maiwan-iwan. Hindi ko naman yung tinitignan, Mama Mia. Kasi nga, inaalala ko talaga yung pact nila noon ng dati niyang asawa na walang pakialamanan ng cellphone. Ayoko naman na isipin niyang desperada ako at pakialamera sa privacy niya. Kaya kailanman ay hindi ko yun pinakialaman. Kaya lang, Mama Mia, ewan ko ba kung bakit all of a sudden, napansin ko na parang may kakaiba talaga sa mga kinikilos ni Roy. Hanggang sa nung tulog na siya, ay kinuha ko mula sa tagiliran niya ang kanyang cellphone. Nagulat ako nung nakita kong may lock yon. Naka-Face ID at naka-fingerprint lock. Meron pang PIN. Sabi ko sa sarili ko, kailan pa nagkaroon ng lock ang cellphone niya? Dati naman ay pinapagamit niya to sa anak namin at pinapakuha niya lang at wala naman itong lock. Sinubukan kong iharap sa kanya yung cellphone pero hindi ma-recognize ang mukha niya dahil sa tulog siya. Kaya naman nung humihilik na siya, Mama Mia, ay sinubukan kong ilapit ang hintuturo niya sa cellphone niya kung saan madedetect ang fingerprint. Pero hindi pa yun nakalapit ng husto ay gumalaw na siya. Kaya naman, Mama Mia, sinubukan ko na lang yung PIN code. Hanggang sa naisip kong ilagay ang birthday niya, hindi, mali. Birthday ko, mali pa rin. Birthday ng anak namin, mali. Anniversary namin, mali. Hanggang sa, Mama Mia, naisipan kong ipasok ang anniversary nilang dalawa ng dati niyang asawa. Alam mo ba, Mama Mia, napakasakit. Napakasakit dahil pumasok yon at nag-open ng kanyang cellphone. Oo, Mama Mia. Ang PIN code niya ay ang wedding anniversary nilang dalawa ng kanyang dating asawa. Gusto ko siyang hampasin ng cellphone pero pinigil ko ang sarili ko. Gusto kong malaman kung anong meron sa loob ng cellphone na yon. And true enough, nakita ko nga doon na lagi siyang nagchat-chat sa dati niyang asawa. Nagmamakaawang magkita sila. Pero in fairness, hindi naman nagre-reply ang dati niyang misis. Mama Mia, nakita ko pa na ilang beses niya itong tinatawagan. Kaya sa galit ko ay sinipa ko si Roy at sinuntok ko ang dibdib niya. Gulat na gulat naman siyang napabalikwas sa kanyang pagtulog na nagalit sa akin dahil sa hawak ko ang cellphone niya. Ano to, Roy? Kaya ba hindi mo ako mapakasalan dahil hanggang ngayon mahal mo pa rin yung lintik mong dating asawa? Bakit mo pala ako sinamahan? Kung siya pala ang mahal mo. Pwede ba, Rian? Huwag kang ang mag-iskandalo. Matulog ka na dahil gabing-gabi na. Pero hindi ko siya pinatulog. Inaway ko siya ng inaway, Mama Mia, hanggang sa tumayo siya at nagbihis at umalis. Hinabol ko pa siya, tinanong kung saan siya pupunta. Ang sabi niya sa impyerno daw. Mama Mia, umalis siya dalang kanyang motor. Ilang oras ko siyang tinatawagan pero hindi niya ako sinasagot. Hanggang sa lumipas ang 2 araw na hindi nagpaparamdam sa akin si Roy. Pero Mama Mia, dun naman ay nagkaroon ng sakit ang anak namin. Kaya tinext ko siya. Sinabi kong sinugod ko sa ospital ang anak namin. Dali-dali siyang pumunta doon. Dali-dali niyang inalalayan ang anak ko. Umiiyak naman siyang humihingi ng tawad sa anak ko. Mama Mia, dahil laging tinatanong ng anak ko kung nasaan siya. Daddy, bakit hindi ka po umuwi? Umiiyak po si Mami lagi.
Inosenteng tanong ng anak namin. Kaya naman Mama Mia, niyakap niya ang anak namin at nagsorry. Nung makatulog na ang anak namin ay inaya niya ako na magkape sa labas. May kailangan tayong dapat pag-usapan, Rian. Sabi niya sa akin. Alam ko, mahal mo pa ang dati mong asawa. Gusto mo makipagbalikan sa kanya? Aaminin ko, Rian, na mahal ko pa rin siya pero hindi ko na pwedeng gawin pa ang bagay na yon na makipagbalikan. Bakit? Dahil nahihiya ka at hiniwalayan mo siya noon at pinili mo ako at ang anak natin? Hindi yon, Rian. Nag-asawa na siya. Nung nakaraang buwan pa. Dun Mama Mia, hindi ko alam pero nakaramdam ako ng konting saya. Malungkot ako dahil alam ko at inamin sa akin ng harapan ng lalaking mahal ko na hindi ako ang mahal niya, kundi ang dati pa niyang asawa. Pero masaya ako dahil hindi na sila magkakaroon pa ng katuparan. So dapat mag-move on ka na rin, Roy. Pagpatuloy natin ang kasal nating dalawa. Ipagpatuloy natin na buo ang pamilya natin kasama ang ating anak. Rian, hindi ko yun magagawa. Dahil lolokohin ko lang ng sarili ko at ikaw kapag pinakasalan kita. Sorry Rian, pero kailangan na nating tapusin ang relasyon nating dalawa. Magiging ama pa rin ako ng anak natin. Magsusustento pa rin ako. Bibigay pa rin ako ng oras kasama siya pero hindi na pwede tayong dalawa. Makakahanap ka pa ng lalaking totoong magmamahal sa'yo at hindi ako yun. Patawarin mo ko. Mama Mia, kahit anong pagmamakaawa na ang ginawa ko kay Roy, kahit ano na ang sinabi ko, pero wala pa ring silbi dahil hindi pa rin niya ako pinili. Pinili niya pa rin umalis sa bahay namin. Pinili pa rin niya na maghiwalay kaming dalawa kahit na wala na silang pag-asa ng dati niyang asawa. Ngayon Mama Mia, ang alam ko ay may nililigawang iba si Roy. Nagalit pa ako dun sa babae. Pero wala rin naman akong magagawa dahil wala na rin naman akong karapatan. Una, hindi ako asawa. Pangalawa, dati nga akong kinakasama pero hiwalay na kaming dalawa. Sa ngayon, Mama Mia, ay heto ako at nasasaktan pa rin sa naging sitwasyon namin ni Roy. Totoo naman, Mama Mia, na nagsusustento pa rin siya at binibigyan pa rin niya ng oras ang anak naming dalawa. Pero alam ko, Mama Mia, na wala ng pag-asa ang pagbabalikan namin. Akala ko noon, nung makuha ko siya at nung piliin niya ako, ay magiging panghabang buhay na ang kasiyahan na nararamdaman ko. Akala ko ay nakita ko na ang lalaking perfect para sa akin at ang lalaking matagal ko nang pinapangarap. Pero pinahiram lang pala siya sa akin ng ilang taon. Dahil sa huli, hindi pa rin pala ako sapat sa kanya dahil hindi ako ang mahal niya. Alam ko, Mama Mia, na marami ang manghuhusga nitong naging kwento ng buhay ko. Alam kong maraming nagagalit dyan, especially yung mga legal na asawa. Sana mapatawad ninyo ako. At sana kay Doreen, na dating asawa ni Roy, sana Doreen, mapatawad mo ako sa pagsira ko ng pagsasama ninyo noon ni Roy. Pinagsisisihan ko na ang bagay na nagawa ko. At sana patawarin mo rin ako sa naging pagchichismis ko sa iyo noon. Hanggang dito na lang, Mama Mia. Lubos na gumagalang, Rian. Ay, grabe wala talagang mga magagandang naidudulot yung pangaagaw. Wala talagang magagandang naidudulot yung panloloko. Minsan kapag nasa hype ka pa of emotions o kung ikaw pa ang napili, ikaw pa ang pinanindigan, parang na-appreciate mo yun. Kung sa Bisaya pa, gabukad imong atay. Oh, 'di ba? Alam niyo yun kung ano yun? Basta parang yung ego mo, yung pride mo parang nabu-boost. Parang may kick of boost, parang ganun. O, ganyan talaga kapag pinipili ka. Pero
Huwag mo sanang isipin na dahil pinili ka, ikaw na talaga yung mahal. Na pinili ka, sa'yo na talaga liligaya. Baka naman pinili ka dahil hindi na tinanggap nung isa, 'di ba? Meron ngang nagtanong sino nga ba ang mas mahal ng isang lalaki o isang tao? Yun bang taong pinagsisinungalingan niya? O yun bang taong sinasabihan niya ng totoo? Example, kapag ako, meron akong asawa at meron akong kabit. Hindi alam syempre ng asawa ko na may kabit ako. Pero alam ng kabit ko na may asawa ako. Sa tingin mo ba sino mas mahal ko? Yung asawa kong hindi niya alam, nagsisinungaling ako sa kanya? O yung kabit ko na sinasabi ko ang lahat sa kanya? Sino ba mas mahal ko? Meron nagsasabi na baka mas mahal mo yung kabit kasi sinasabihan mo ng totoo, 'di ba? Kasi pag mahal mo raw, hindi mo niloloko. Pero meron din namang nagsasabi na kaya ka naman nagsisinungaling dun sa asawa mo dahil ayaw mo siyang mawala. Kaya mas mahal mo yung asawa mo kaysa sa kabit mo. Pero for me, personally, wala kang mahal kundi ang sarili mo. Kapal na mukha mo, napaka-selfish mo. Parang ganun. 'Di ba? Bakit kailangan mo pang magkaroon ng kabit kung hindi ka na talaga masaya sa asawa mo, kung tingin mo wala na talagang pag-asa yan, di na talaga kayo liligaya, bakit mo lolokohin? Bakit di mo sabihin sa kanyang totoo? Para, 'di ba? Bakit ganun? Bakit kailangan ano lang kayo, mga insecure kayo Kailangan mabuboost yung mga ano nyo dyan. Mga hindi dapat maboost, 'di ba? Grabe yung mga insecurities ng mga taong ito. Ako naniniwala talaga na yung mga taong naghahanap ng iba, yung mga taong may number 2, may number 3, may mga kabit, in short, yun yung mga taong wala talagang self-confidence. Yun yung mga taong insecure. Yun yung mga taong kailangan pa ng iba para maisip nila o maramdaman nila yung worth nila. And napaka-worthless ng mga taong iyon. Anyways, para sa Rian, ay natutunan mo na sana ang iyong mga pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo, 'di ba, nakakagawa ng masama, nakakagawa ng kasalanan. Pero as long as pinagsisisihan mo 'yon, as long as hindi mo na uulitin 'yon, ay ayos lang yun, 'di ba? Wala namang perpekto sa mundo. Pero kapag alam mo nang nagkasala ka, ikaw pa yung matapang o di kaya inuulit-ulit mo pa, ay hindi na yun pagpapakatanga na yun, girl. So sana wag mo nang ulitin yung pagpapakatanga mo. And to Roy, ang kapal ng mukha mo, boy. Ganun. Sana nga, magbago ka na rin, 'di ba? Bago pa mahuli ang lahat. Anyway, sa inyong lahat, kung mahal niyo pa pala ang asawa ninyo, ang inyong mga boyfriend or girlfriend, huwag niyong lolokohin. Kung hindi niyo na mahal, huwag niyo ring lolokohin. Sa kausapin ninyo, sabihin niyo, "Oy, hindi na kita mahal. I'm so sorry. I tried everything." Pero hindi na talaga. Ganun. 'Di ba? Kasi alam niyo yung panloloko talaga, nakakasira talaga yan ng puso, nakakasira ng isip, napapatanong ka talaga, what is wrong with me? Anong kulang? Charot. Anyways, maraming salamat sa pag-abot nyo sa puntong ito ng ating kwento, kahit na eto po ay replay mula sa ating kwento nung 2 years ago, nandito pa rin kayo. Syempre, para ito sa ating mga bagong subscribers, 'di ba? Meron tayong mga bagong subscribers na hindi pa napakinggan ang kwentong ito. At kung wala naman kayong ginagawa, pakinggan nyo ulit. Ganun lang yun. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na hindi pa pala aalis dahil magbabasa pa pala ng mga pa-shoutout. Syempre, una nating sina-shoutout lagi ay ang ating mga dakilang members na laging nandyan at nagmamahal sa atin at nakasuporta. Ay ako sa ating mga members na si Freaky0407, kay Mila Raduban, maraming salamat. Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Evelyn Kawit, maraming thank you. Dayan Martinez, hello din kay Smack Dax, kay Benson Boyser,
kay Marlia Giana Shane. Hi Marlia Giana Shane, maraming salamat sa iyo. Hello rin ako kay Gimaras Girl at kay Colleen Bueno, ang mga nagbabalik nating mga members. Hi din syempre sa ating mga subscribers na kahit di pa kayo magpa-member, ayos lang naman yun. Basta lagi pa rin kayong nandyan at nakasuporta sa atin, lang problema yon. Hi ako kay Carla Jane Liever, maraming salamat. Hello rin kay Elizabeth Lagunday, kay Richard Parr, Marvy Montesilio, maraming salamat. Jaime Rodriguez, Gladys Bakbak, Ruby Jean, Malgana Jean pala ito. Hi, maraming salamat. Hi din kay Charlene Baclohan. Hello rin kay Mercedes Esteban, kay Fredeline de la Cruz, maraming salamat. Gail Easy, thank you very much pa ulit-ulit mong pagko-comment ha. Bemeline Lumapag, maraming thank you. Hello rin nako kay Pinay Mama 143. At sa lahat ng nakikinig sa atin, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagmamahal at pagsuporta sa channel na ito. Kung meron po kayong sariling kwento ng buhay na nais nyo pong i-share para atin pong ma-share sa iba, all you have to do is to email that to us. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia, na laging nagsasabing mahal na mahal ko po kayong lahat. I love you so much. Mag-ingat po kayo palagi hanggang sa susunod. Babush! Paalam!